Maya-maya ay pinalabas na ni Chen Chang'an ang amoy ng kanyang eternal body. Naramdaman naman ng mga elder na ito talaga ang amoy ng isang eternal body, habang sila Demon King Snake at Demon King Hong Yi naman ay nawawala sa kanilang mga sarili. Sa sobrang bango nito ay agad itong pinuntahan ng isang elder para kainin. Sa baba naman ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na hahayaan niya siyang mabuhay ng matagal. Habang naghahanda na siya ng atake ay tinanong niya ang elder kung bakit mag-isa lang siyang sumugod. Sinabihan ni Chen Chang'an ang elder na dapat ay dinala niya ang buong pamilya niya. Maya-maya ay hinawakan niya ang mukha ng elder at binalibag sa lupa. Ngunit hindi pa rin nakontento si Chen Chang'an at pinaghahampas pa rin ito sa lupa hanggang sa mamatay na ito. Sa kabila ay takot na takot ang Demon King dahil ganito pala magalit ang kanilang master. Lumabas ang system at sinabi na nakakuha siya ng 1,200 field value sa pagpatay ng isang 4th level ng Nascent Soul Realm. Nagtaka naman si Chen Chang'an dahil nakakuha siya ng 1,200 field value. Dahil noong pinatay niya ang 3 Golden Core Realm ng Evil Dragon Cavern ay nakakuha lang siya ng 1,500 field value. Pero ngayon ay may 2 Nascent Soul Realm pang naiwan at mukhang malaki ang makukuha niya ngayong araw. Sa kabila ay tinanong ni Demon King Hong Yi kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Demon King Touboyen na hindi niya rin alam, pero nakaamoy siya ng isang mabangong bagay at gusto niya itong kainin. Sa tingin naman ni Demon King Snake na siguro ay may kinuha ang kanilang master na immortal treasure na kayang maepektuhan ang kanilang pag-iisip. Sa taas naman ay sinabi ng elder na na-overwhelm siya sa tukso ng eternal body at natatakot siya dahil hindi niya pa rin makita ang kakaibang cultivation base ni Chen Chang'an. Nagagalit siya kay Qiu Quanto dahil hindi niya sinabi na may isang eksperto pala dito na nagpapanggap na isang mahina. Ngunit sa patuloy niyang paghahanap kung nasaan si Qiu Quanto ay hindi niya siya nakita. Ngayon ay nakaramdam siya ng kamatayan kaya kailangan niya na muna umalis dito. Sa baba ay tinanong siya ni Chen Chang'an kung sino ang nagsabi sa kanya na pwede siyang umalis. Maya-maya ay binigyan siya ng energy ni Chen Chang'an. Nagtaka naman ang elder kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong matakot, dahil pinalakas niya lang ang kanyang qualification. Tinanong naman ng elder kung bakit niya pinalakas ang kanyang qualification. Maya-maya ay naramdaman niya na ang qualification upgrade ng kanyang katawan. Nagtataka siya kung anong klaseng kapangyarihan ito dahil wala pa siyang naririnig na posible ito. Nag-iisip siya ng paraan kung paano makakawala sa ganitong sitwasyon. Ilang saglit ay lumabas na ang tribulation ng kidlat. Sinigawan niya si Chen Chang'an na wala ng katapusan ang kanyang mga ginagawa. Sabi naman ni Chen Chang'an na kanina niya pa siya inaantay. Kinontrol niya ang kidlat at ginamit ito sa elder. Mula dito ay hindi makapaniwala ang elder na bumibilis ang pagtaas ng kanyang cultivation level. At ngayon niya lang naranasan ang ganitong pakiramdam, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ito ginagawa ni Chen Chang'an. Sa tingin niya ay may gusto siya sa kanya. Sa baba naman ay gulat na gulat si Qiu Quanto sa nakikita ng 2 mata niya ngayon, dahil ang qualification at cultivation ng elder ay patuloy ang pagtaas at nagtataka siya kung paano ito naging posible. Nagsisisi siya na sana ay hindi niya ginalit si Chen Chang'an. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Hong Yi kung bakit pinapalakas ng kanilang master ang kanyang cultivation. Sabi naman ni Demon King Snake na hindi niya rin alam, pero sa tingin niya, ay may dahilan ang kanilang master kung bakit niya ito ginagawa. Maya-maya naabot na ng elder ang huling level ng Nascent Soul Realm ngunit hindi na kayang kontrolin ng kanyang katawan ang mga energy na pumapasok. Nagalit naman sa kanya ang tribulation ng kidlat dahil ginawa niya siya bilang isang god. Ilang araw na siyang nambo-bully ng tao at ngayon ay hindi na siya makikipaglaro sa kanya at magsusumbong na siya sa kanyang tatay. Ilang saglit ay nawala na ang tribulation ng kidlat at hindi na kinaya ng elder ang mga energy na pumapasok sa kanya. Kinalaunan ay pinasabog na siya ni Chen Chang'an. Lumabas ang system at binati siya nito sa unang pagpatay ng God-level Transformation Cultivator. Mula dito ay nakakuha siya ng 2,000 field value. Sa kabila naman ay takot na takot ang elder sa nangyari sa kanyang kasamahan. Napansin naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na muntik niya na siyang makalimutan. Habang kinakabahan ang elder sa susunod na mangyayari ay sinigawan niya si Chen Chang'an na wag lumapit. Ngunit wala na siyang nagawa at pinalakas na ni Chen Chang'an ang kanyang cultivation level. Sabi naman ng elder na wag niya siyang papatayin. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na hindi niya siya papatayin, kundi bibigyan niya siya ng pagkakataon para tumaas ang kanyang cultivation level. Pero maya-maya ay nagtataka si Chen Chang'an kung bakit hindi pa dumadating ang tribulation ng kidlat. Iniisip niya kung may mali siyang nagawa kaya hindi ito lumabas.
pero nagtataka pa rin siya kung bakit minsan ay gumagana ito at minsan ay hindi. Gayunpaman, pinatay na ni Chen Chang'an ang Elder ng walang pag-aalinlangan, lumabas ulit ang system at mula dito ay nakakuha siya ng 1,200 field value sa pagpatay niya ng isang nascent soul realm. Nagulat naman ang tatlong Demon King dahil nakipaglaban sila sa kanila sa parehas na realm at sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang matalo sila. Ngunit in-upgrade lang ng kanilang master ang kanilang mga cultivation at pinatay ng parang mga ipis. Nagtataka sila kung ang cultivation level ng kanilang master ay nasa immortal realm na o mas mataas pa. Maya-maya ay lumabas ulit ang system. Sabi dito na nakahanap ng bug mula sa system. Sa hinaharap ay pwede niya nang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat para tulungan ang iba na palakasin ang kanilang cultivation. Ngunit sa bawat gamit ay mawawala ito ng isang buwan. Lumabas na rin ang bagong version ng system. Kailangan nito gumamit ng 5,000 field value para ma-upgrade ang Invincible Domain sa version 3.0, at ang host ay meron 5,250 field value. Tinanong ng system kung gusto niyang gamitin ang field value para palawakin ang Invincible Domain. Ginamit naman ito ni Chen Chang'an at ang kasalukuyang Invincible Domain niya ay nasa 74 meters na. Sa kabila naman ay nagtatago si Qiu Quanto. Habang takot na takot siya kay Chen Chang'an ay naghahanap siya ng paraan para makatakas dito. Sinigawan naman siya ni Chen Chang'an na wag na siyang magtago. Sa isip ni Chen Chang'an na kahit nasa labas siya ay nasa loob pa rin siya ng kanyang domain at hindi siya makakatakas sa kanyang pandama. Agad naman lumabas si Qiu Quanto habang nagmamakaawa kay Chen Chang'an na patawarin niya siya. Sabi ni Qiu Quanto na nakikiusap siya sa kanya na huwag siyang patayin, at handa siyang maging baka at kabayo para sa kanya. Alam niya rin ang nasa loob na kwento tungkol sa Holy Sword at gusto niya itong sabihin sa kanya. Alam niya rin ang nasloob ng kwento ng pagbaba sa lupa ng mga immortal. Sa patuloy na pagsasalita ni Qiu Quanto ay hindi na siya naiintindihan ni Chen Chang'an. Ilang saglit ay hinawakan na ni Chen Chang'an ang kanyang kaluluwa at sinabihan siya na maging chihuahua. Tinanong naman ni Qiu Quanto kung anong klaseng halimaw ang chihuahua. Gayunpaman, binigay niya na kay Demon King Snake ang kaluluwa ni Qiu Quanto at sinabihan na bantayan niya muna ito, at kapag nagising na si Bowyer ay hayaan niya siya na magdesisyon kung ano ang gagawin kay Qiu Quanto. Bagamat para sa kanya ay kapaki-pakinabang si Qiu Quanto ngunit masyado niyang sinaktan si Bowyer, kaya si Bowyer na ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanya. Sa kabila naman ay tinanong ni Demon King Hongyi kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sabi naman ni Chen Chang'an na naalala niyang nakakuha ng manok si Bowyer, kaya kapag nagising na siya ay lulutuin nila ang manok para sa kanya. Nagtataka naman ang manok kung saan ang daan pauwi ng kanilang bahay, dahil ang mga tao dito ay masyadong nakakatakot. Kinagabihan, ngayon ang domain ay nasa 74 meters na ngunit masyado pa rin itong maliit para sa kabundukan ng Phasian, at hindi pa kasama dito ang 100,000 na kabundukan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makakuha ng field value, hindi lamang upang palawakin ang saklaw ng Invincible kundi pati na rin ang pag-upgrade ng system. Kung gusto niyang mabilis na makuha ang field value ay kailangan niya ng Eternal Body at Immortal Sword, ngunit mula sa Eternal Body ay hindi lamang ang mga multo at demonyo ang mawawala ng kontrol, kundi pati na rin si Bowyer at ang tatlong Demon King ay hindi ito maiiwasan, kaya tanging Immortal Sword lang ang pwede niyang magamit. Ang mga demonyo, multo at halimaw ay napakasensitibo sa presensya ng Immortal Sword, kaya hahayaan niya silang makakita nito at sila ay darating upang agawin ito ng sunod-sunod. Tinusok niya ang Immortal Sword sa lupa at sinabihan na pakawalan ang kanyang presensya para akitin ang lahat ng demonyo at halimaw papunta dito. Habang nakangiti si Chen Chang'an ay sinabi niya na sa paraan na ito ay ang field value na ang pupunta sa kanya. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Hongyi lang ano ang ginagawa ng kanilang master. Sabi naman ni Demon King Snake ay sa tingin niya na nagsasanay ito ng kakaibang cultivation. Lumipas ang ilang mga oras ay nakatulog na sila Bowyer at ang tatlong Demon King, habang si Chen Chang'an naman ay naghihintay pa rin sa mga halimaw at demonyo na dumating, ngunit maya-maya ay nainis na siya dahil naghintay siya ng buong gabi pero wala pa rin dumadating kahit isang halimaw. Mula dito ay nagising na rin sila Bowyer at ang tatlong Demon King. Nagtataka na si Chen Chang'an kung ano ang problema. Lumapit naman sa kanya si Qiu Quanto at sinabi na alam niya kung ano ang problema. Sabi niya na ito ay dahil may tatlong Demon King sa templo, at ang kanilang mga presensya ay masyadong nakakatakot, kaya ang maliliit na braso at binti ng mga demonyo ay hindi maglalakas loob na lumapit.
Tinitigan naman sila ni Chen Chang'an at sinabi na sila pala ang dahilan. Sabi ni Demon King Toubayen na maliban sa kanya ay wala pa siyang nakikitang demonyong mas malakas na katawan kaysa sa kanya. Ginamitan naman sila ng skill ni Chen Chang'an at ilang saglit ay bumaba ang kanilang cultivation papunta sa Chi Refining Realm. Nanghina naman silang tatlo dahil ang kanilang mga katawan ay nawalan na ng lakas. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil kahit ang malalakas na Demon King ay tinatablan nito. Gayunpaman, habang nakangiti si Chen ay sinabihan niya ang Immortal Sword na wala na ang kanilang problema. Sa sobrang takot ng Immortal Sword ay agad itong umalis papalayo kay Chen Chang'an. Ngunit hindi naman siya hinayaan ni Chen Chang'an na makaalis at nilagyan siya ng tali. Sinabihan niya na ang Immortal Sword na pakawalan lahat ng kanyang kapangyarihan para maamoy ng mga demonyo at halimaw. Sa pagkakataong ito ay dapat maakit na ang lahat ng mga demonyo at halimaw. Sa kabilang kabundukan, naramdaman ng mga demonyo at halimaw ang presensya ng Immortal Sword. Sabi ng isang demonyo na kapag nakuha niya ito ay hindi na siya matatakot sa mga tao. Sa kabilang banda ay libo-libong halimaw at demonyo rin ang nakaramdam ng Immortal Sword. Sabi ng mga demonyo na dapat ay sila lang ang makakakuha ng Immortal Sword at huwag nilang hahayaan na makuha ito ng mga tao. Maya-maya ay papunta na ang mga demonyo at halimaw kung nasaan ang Immortal Sword. Sa baba naman ay seryoso silang hinihintay ni Chen Chang'an. Naalala niya na kaparehas ito ng araw noong nawasak ang kanilang sect. Ang pinagkaiba lang ay sila ang magiging abo ngayon. Sa malakas na atake ni Chen Chang'an ay naglaho ng parang bula ang lahat ng demonyo. Mula dito ay nakakuha siya ng daan-daang field value. Sa kabila naman ay takot na takot si Qiu Quanto sa nakita niya. Kaya sa hinaharap ay dapat niya siyang pagsilbihan ng mabuti. Habang ang tatlong Demon King naman ay hindi makapaniwala sa kapangyarihan na nilabas ng kanilang master, maya-maya ay lumabas ang system at nakalagay na 3,400 ang nakuha niyang field value sa lahat ng napatay niyang demonyo at halimaw. Nakapatay siya ng napakaraming demonyo para makakuha ng 3,400 points, ngunit ang kailangan ng version 3.0 para makapag-upgrade ay 5,000 points, kaya hindi pa rin sapat ang field value na nakuha niya. Karamihan sa mga taong naaakit ng Immortal Sword ay mga mababang level na demonyo, ngunit nagtataka siya kung napakalayo ng mga nascent soul realm na demonyo para maramdaman ito, o pinapanood lamang nila ito. Tinawag niya ang tatlong Demon King at sinabi na meron siyang ipapagawa para sa kanila. Ihayag nila ang balita ng Immortal Sword sa Immortal Temple para sa mga nascent soul realm na mga demonyo mula sa daang libong kabundukan. Ang mas maraming demonyo na kilala nila ay mas maganda. Tinanong ni Chen Chang'an kung sino sa kanilang dalawa ang nakakaalam ng Yunzhou. Sabi naman ni Demon King Snake na siya ay mula sa Yunzhou Golden Python Sect at ni isa sa kanila ay hindi pamilyar sa Yunzhou. Tinanong ni Demon King Snake kung ano ang ipapagawa niya. Gayunpaman, sinabihan ni Chen Chang'an si Demon King Hongyi at Demon King Toubayen na ipakalat ang balita tungkol sa Immortal Treasure. Habang si Demon King Snake naman ay inutusan niya na pumunta sa Yunzhou para magtanong kung aling panig ng Longevity Sect ang pinabagsak ng mga naunang puwersa, at magtanong tungkol sa balita ni Feng Qian, ang pinuno ng Longevity Sect. Ipadala pabalik ang balita tungkol sa kanya sa sandaling meron na siya nito, at kapag nakatagpo siya ng anumang panganib ay protektahan niya siya kahit ano ang mangyari. Sinabihan niya sila na kunin ang elixir kapag natapos na nila ang mga gawain. Sumagot naman ng tatlong Demon King na hindi nila siya bibiguin at tatapusin nila ang kanilang mga misyon. Lumipas ang mga ilang araw. Sa isang kabundukan ay nandito ang Nine Sword Sect Master na si Ling Qingshan at ang Elder ng Nine Sword Sect na si Ling Hai. Sa harap nila ay ang kabundukan ng Fexian. Sabi ni Ling Hai na sinabi ni Qiu Quanto na ang Immortal Temple kung nasaan si Baoyer ay nandito banda sa kabundukang ito. Sabi naman ni Ling Qingshan na sinabi rin ni Qiu Quanto na ang Immortal Treasure ay nasa kamay ni Baoyer. Ngunit nagtataka siya kung paano ito nangyari. Ang mga immortal ay pumarito sa mundo upang bawiin ang Immortal Treasure, at ang Immortal Treasure ay hindi dapat magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanyang Nine Sword Sect, kung hindi ay haantong ito sa kapahamakan, kaya kailangan nilang maibalik si Baoyer sa kanilang Nine Sword Sect kahit ano ang mangyari. Sa loob ng Immortal Temple, habang nagpapahinga si Chen Chang'an ay naramdaman niyang ang dalawang nascent soul realm na paparating, ngunit napagtanto niya na ang mga aura nito ay pamilyar. Nagtataka siya kung bakit pumunta dito si Ling Qingshan at si Ling Hai. Sa kabila naman ay sinabi ni Qiu Quanto na hindi niya hahayaan silang dalawa na makita siya sa ganitong kalagayan. Maya-maya ay dumating na sila sa loob at tinanong ni Chen Chang'an kung nandito sila para kunin rin ang Immortal Treasure.
Bigla naman nagulat si Bowyer at tinanong ang kanyang tatay at lolo kung ano ang ginagawa nila dito. Nagulat naman si Chen Chang'an nang tinawag niya silang tatay at lolo. Hindi niya inasahan na magkapamilya sila at ngayon ay nawala na ang field value na makukuha niya sana sa kanilang dalawa. Sinigawan ni Ling Qingshan si Bowyer kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabihan niya siya na bumalik na sa Nine Sword Sect, ngunit hindi naman pumayag si Bowyer at sinabi na susundan niya lang ang kanyang master. Sinabihan naman siya ng kanyang tatay na wag nang maging pasaway dahil ang sitwasyon ay nagiging delikado na. Nagalit rin si Ling Qingshan nang nalaman niyang si Chen Chang'an ang kanyang master. Tinanong niya si Bowyer kung sinusubukan niya siyang magalit dahil isa lamang siyang basura. Kinabahan naman si Bowyer sa sinabi ng kanyang tatay dahil ang lahat ng nagsabi nito sa kanyang master ay namatay. Sinabihan niya ang kanyang tatay na ang master niya ay sobrang lakas, kaya niyang patayin ang isang nascent soul realm sa isang hampas lamang, at huwag niyang gagalitan ang kanyang master dahil hindi niya siya maliligtas. Hindi naman naniniwala si Ling Qingshan sa walang kabuluhan na sinasabi ni Bowyer. Tinanong niya si Chen Chang'an kung bakit hindi niya rin patayin ang isang nascent soul realm sa isang hininga. Sabi naman ni Chen Chang'an na maganda ang idea niya kaya susubukan niya ito sa susunod. Nagalit naman si Ling Qingshan at sinabi na hindi pa siya nakakakita ng walang hiya na tao katulad niya. Ngayon ay bibigyan niya siya ng leksyon, ngunit maya-maya ay nakaramdam siya ng kakaibang energy. Sa labas ay nakita niya ang dalawang Demon King na nasa Nascent Soul Realm. Nagtataka siya kung bakit lumitaw dito ang Demon King. Sa tingin niya ay pumunta sila dito para sa Immortal Treasure. Ang mga Demon King na nasa harap niya ay mas mataas ng isang level kaysa sa kanya, at kung may laban na mangyayari ay natatakot si Ling Qingshan na hindi siya mananalo sa kanila. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang 100,000 bundok ay talagang may nakayukong tigre at nakatagong dragon na lubhang mapanganib. Sa labas ay seryoso silang tinanong ni Demon King Hong Yi kung nandito rin sila para sa Immortal Treasure. Nagpakilala naman siya bilang Sect Master ng Nine Sword Sect na si Ling Qingshan, at ang kasama niya ay si Ling Hai na isang pinakamataas na elder ng Nine Sword Sect. Sabi niya na nandito sila para kunin ang kanyang anak at hindi para sa Immortal Treasure. Napansin ni Ling Qingshan na masyado nang nagiging delikado ang nangyayari kaya kailangan niya nang makuha si Bowyer para makaalis dito. Ngunit ang mga demonyo ay hindi makatwiran, lalo na ang isang makapangyarihan na Demon King, kaya wala siyang pake kung mamamatay si Chen Chang'an sa mga kamay nila. Ngunit hindi niya papabayaan si Bowyer na mapahamak sa kanila. Agad naman sumingit si Bowyer at sinabi na nagkakaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sila ang kanyang tatay at lolo. Hindi naman akalain ni Demon King Hong Yi na sila ay pamilya ni Bowyer kaya agad siyang humingi ng tawad sa kanila. Gayunpaman, tinanong ni Chen Chang'an kung natapos na nila ang pinapagawa niya. Sabi naman ni Demon King Hong Yi na nagawa na ito ng kanyang mga tauhan. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Ling Qingshan at gulat na gulat siya. Nagtataka naman si Ling Hai dahil silang dalawa ay Demon King ngunit tinawag nila ang isang mortal bilang master. Hindi niya rin naman makita ang cultivation level ni Chen Chang'an at inaakala kung isa siyang god. Tinanong ni Chen Chang'an ang pamilya ni Bowyer kung ano ang sinasabi nila. Sabi ni Ling Hai na ang kanilang patriarch ay gustong protektahan ang kanyang anak, kaya sana ay maunawaan niya ang kanilang sitwasyon at huwag magalit dito. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya magagalit. Sabi ni Ling Hai na ngayon ay kailangan nilang kunin si Bowyer para sa kanyang ikakabuti, at hindi niya sila mapipigilan para dito. Agad naman sumigaw si Bowyer at sinabi na ayaw niyang bumalik sa kanilang bahay dahil susundan niya lamang ang kanyang master. Sinagot naman sila ni Chen Chang'an na si Bowyer ay kanilang pamilya, kaya kung gusto niyang bumalik ay wala na siyang magagawa dito. Ngunit kung ayaw niya bumalik ay hindi na nila siya kailangan pilitin. Sinabihan naman siya ni Ling Hai na isa siyang master ng mga Demon Kings at sigurado na isa siyang makapangyarihan. Ngunit ang mga immortals mula sa itaas na mundo ay papunta na sa mababang mundo para kunin ang Immortal Treasure, kaya kahit siya ay isang malakas ay hindi niya makakalaban ang mga immortal ng itaas na mundo. Sinabihan niya si Chen Chang'an na mas mabuting hayaan si Bowyer na makaalis ng mas maaga para maiwasan ang panganib sa kanyang buhay. Nagtaka naman si Chen Chang'an nang sinabi niya na pupunta ang mga immortal sa mababang mundo. Sabi ni Ling Hai na bumaba na ang ancestor ng Ghostbone Sect. Sa lalong madaling panahon, ang Ghostbone Sect ay pangungunahan ng mga disciples upang kunin muli ang Immortal Treasure. Ang Ghostbone Sect ay may mga immortal na tutulong sa kanila kaya wala silang pagkakataong manalo dito. Sa kabila naman ay natuwa si Qiu Quanto nang narinig niya na pupunta ang kanilang ancestor.
Napapaisip siya kung makakaalis na siya sa lugar na ito. Sabi ni Ling Qingshan na ang sect master ng Ghost Bone sect na si Qiu Qianto ay isang masama, tuso at mabisyo na personalidad. Binalaan niya si Chen Chang'an na kapag makakaharap niya siya ay dapat siyang mag-ingat. Sabi ni Ling Hai na ang mga immortal ay hindi mahuhulaan kaya mas mabuting ibigay ang immortal treasure kay Qiu Qianto, at huwag isuko ang kanyang buhay ng walang kabuluhan dahil lamang sa isang sandali ng kasakiman. Bigla naman lumabas si Qiu Qianto na galit at sinabi na tigilan na ang pagsasalita ng walang kwenta. Kilala niya silang mga hayop na dinudungisan ang mga inosenteng tao sa likod nila. Sabi niya kay Chen Chang'an na wala siyang gusto sa Immortal Sword, at ang mga matatandang tao na yun ay gumagawa ng paninirang puri sa kanya, kaya wag siyang maniniwala sa kanila. Sinigawan niya silang dalawa na ipinanganak na siya ngayon bilang aso ni Chen Chang'an, at mamamatay bilang aso ni Chen Chang'an, at talagang wala siyang puso para sa ari-arian niya, lalo na't wala siyang gusto sa Immortal Sword. Ang tanging hangarin niya lang sa kanyang buhay ay ang pagsilbihan si Chen Chang'an. Gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya at mamatay para sa kanya. Nagulat naman sila Ling Qingshan at Ling Hai at hindi makapaniwala na si Qiu Qianto ang kausap nila ngayon. Naramdaman naman ni Chen Chang'an ang kagustuhan mabuhay ni Qiu Qianto ay sobrang lakas. Gayunpaman, nagtataka si Ling Qingshan kung makakayanan niyang makipaglaban sa mga immortals. Sinabihan ni Ling Qingshan si Ling Hai na tanging kaluluwa na lang ang natitira kay Qiu Qianto. At napansin niya rin na nirerespeto niya si Chen Chang'an. Sabi naman ni Ling Hai na masyado na siyang matanda kaya hindi niya ito naiintindihan. Tinanong ni Ling Hai kung gusto niya talaga pagkatiwalaan si Chen Chang'an para kabawier. Sabi naman ni Ling Qingshan na pag-iisipan niya ito. Sa kabila naman ay napansin ni Chen Chang'an na pinagdududahan pa rin nila siya. Ngunit mamaya ay papakita niya sa kanila ang kanyang kakayahan kapag dumating na ang mga bisita. Ilang saglit ay dumating na ang mga demonyo. Tinanong nila si Demon King Hong Yi kung nasaan na ang Immortal Treasure. Tinanong nila kung ang batang lalaki ang nakakuha ng Immortal Treasure. Sabi naman ni Demon King Hong Yi na tama sila at kanina niya pa sila inaantay. Nagulat naman sila Ling Qingshan dahil lahat ng mga ito ay Demon King at lahat ay nasa Nascent Soul Realm. Ngayon lang nila nakita ang lahat ng Demon King na nagsama-sama. Sa harap naman nila ay sinabihan sila ni Bowyer na wag silang mag-alala dahil ang kanyang master na ang bahala dito. At ang Immortal Treasure ay binigay sa kanya ng master niya. Hindi naman sila makapaniwala na nasa kanyang kamay ang Immortal Treasure at binigay lamang ito sa kanya ni Chen Chang'an. Habang kinakabahan na sila sa nangyayari ay sinabihan nila si Bowyer na itapon ang Immortal Treasure at huwag niyang hayaan na makita nila ito sa kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat at nakita na ito ng mga Demon King sa kamay ni Bowyer. Sabi nila na papatayin nila silang lahat at kukunin ang Immortal Treasure. Ang iba naman ay kukunin nila si Bowyer para gumawa ng maraming anak. Gayunpaman, sinabihan ni Chen Chang'an ang tatay at lolo ni Bowyer na manood ng mabuti sa kanyang gagawin. Maya-maya ay nagsimula ng sumayaw si Chen Chang'an. Nagtataka naman ang mga Demon King kung anong sakit ang meron siya. Habang si Ling Qingshan at Ling Hai naman ay nagdududa kung kaya niya talagang talunin ang mga Demon King. Sabi naman ni Bowyer na hindi talaga ganito ang kadalasan na ginagawa ng kanyang master. Habang si Demon King Hong Yi naman ay hindi na kinakaya ang kagwapuhan ng kanyang master, sa kabila ay sinimula ng umatake ni Chen Chang'an at sa isang salita niya lang ay sumabog na silang lahat. Sa unang tingin ay hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari, ngunit maya-maya ay gulat na gulat sila na pinatay niya ang lahat ng Demon King sa ilang segundo lamang. Nagtataka si Ling Qingshan kung na-master niya na ang power of the law, at kung isa siyang immortal. Takot naman sinabi ni Ling Hai na ito ay isang imposible dahil ang mga immortal ay dapat umakyat sa itaas na mundo. Hindi kayang tiisin ng mga batas ng Kyushu ang pagkakaroon ng mga immortal. Kahit na ang mga immortal ay nasa mababang mundo, sila ay masusupol ng mga batas ng interface at ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Kaya ito ay ganap na imposible upang manatili sa kontinente ng Kyushu. Sabi ni Ling Qingshan na madali nilang nagagamit ang power of the law at hindi siya natatakot kapag binabanggit ang mga immortal. Maaring siya ay ang maalamat na pumapatay ng mga immortal, ang Immortal Slayer. Nagseselos naman si Ling Hai dahil nakahanap ng isang Immortal Slayer si Bowyer bilang master niya. Tinanong niya si Ling Qingshan kung tatanggapin rin siya ni Chen Chang'an bilang disciple kung sasambahin niya siya. Nanghihinayang naman si Chen Chang'an na hindi niya mapataas ang field value sa pamamagitan lamang ng pagkukunwari, dahil kung magagawa niya ito ay siya na ang pinakamalakas sa buong kontinente.
Maya-maya ay lumabas na ang system at nakakuha siya ng libo-libong field value sa pagpatay ng mga Demon King, at ang kasalukuyang field value niya ay 15,450 field value. Tinanong siya ng system lang gusto niya na itong gamitin para ma-upgrade ang system sa version 3.0, hindi na nagdalawang isip si Chen Chang'an at in-upgrade niya na ang system. Maya-maya ay lumabas ulit ang system at binati ang host sa pag-upgrade ng system sa version 3.0, dahil dito ay nakakuha siya ng bagong skill na True Solution of Immortal Path. Sa kabilang banda ay nagtataka sila kung ano ang naamoy nila, sa sobrang bango nito ay gusto na nila itong kainin. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil ang seal na nakalagay sa kanyang eternal body ay nawala na. Maya-maya ay wala na sila sa kanilang mga sarili at agad pinuntahan si Chen Chang'an para kainin. Dahil dito ay wala ng ibang paraan si Chen Chang'an kundi atakihin sila. Nagulat siya dahil ang pag-upgrade sa system ay nawala ang seal ng eternal body. Ngayon ay naghahanap siya ng paraan kung paano ito mababalik. Lumabas naman ang system at sinabi nito na ang True Solution of Immortal Path, ang kanyang mga salita at kilos ay ang tunay na kahulugan ng Immortal Power na naglalaman ng katotohanan ng landas. Nagtaka naman si Chen Chang'an sa True Solution of Immortal Path at sinubukan niya itong gamitin. Ilang saglit ay lumabas ulit ang system. The True Solution of the Immortal Path ay maaaring gumamit ng Immortal Essence upang takpan ang katawan ng host, hindi lamang upang takpan ang anyo, kundi upang takpan din ang hininga ng Eternal Body. Mula dito ay nawala na ang amoy ng eternal body ni Chen Chang'an. Lumabas ulit ang system at ang sabi dito ay nakita na ang kasalukuyang version ng system na 3.0, at ang host ay nakatanggap ng isang regalo. Tinanong siya ng system kung gusto niya na itong buksan. Agad-agad naman itong binubuksan ni Chen Chang'an at nakakuha siya ng Mirror Flower at Water Moon, at nakakuha rin siya ng Function Experience Card na Immortal Way Forever, at pwede lamang itong gamitin ng isang beses. Mula dito ay pwede niyang matransform ang lahat sa immortal, at ang mga ordinaryong bagay sa tunay na immortal artifacts. Napaisip naman si Chen Chang'an kung gagamitin niya ito para sa kanya, para magiging ganap na siyang immortal at maaayos na ang kanyang sirang pangangatawan, ngunit sabi ng system na pwede niya lang itong gamitin sa mga kagamitan at hindi siya isang kagamitan. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung gagamitin niya ito sa Invincible Domain ay lalawak din ba ang Immortal Way Forever function kasama ng paglawak ng Invincible Domain. Sabi naman ng system na hanggat ang host ay gagamit ng 5,000 field value, ang Immortal Way Forever function ay lalawak din sa pagpapalawak ng Invincible Domain sa hinaharap, at maaari rin siyang bumuo ng bagong gameplay. Namangha naman si Chen Chang'an at ginamit niya na ito. Sabi ng system na pagkatapos gamitin ang 5,000 field value ay permanenteng makukuha ng Invincible Domain ang Immortal Way Forever function, at ang Invincible Domain ay gagawing immortal na lupain, hanggat siya ay nabubuhay at nagsasanay sa Invincible Domain, ang kanyang mortal na fetus ay maaaring maging isang immortal at ang kanyang cultivation ay magiging 1,000 milya ang layo. Maya-maya ay nagulat si Chen Chang'an nang biglang naging immortal lahat ng nasa Immortal Temple. At maya-maya ay nakita niya si Xiaoban na malaki na. Lumipas ang ilang mga oras ay nagulat sila Linghai sa nakita nila. Sabi ni Ling Qingshan na natulog lang sila ng saglit pero ang lugar na ito ay naging Immortal Land. Sabi ni Linghai na nasa loob pa rin sila ng Immortal Temple at sa tingin niya na ang pagbabago dito sa loob ay kagagawa ni Chen Chang'an. Sinakal ni Ling Qingshan si Linghai at tinanong kung talagang makapangyarihan ang mga Immortal Slayer. Sabi ni Linghai na natural lang ito dahil ang Immortal Slayer ay gumawa ng madugong labanan sa itaas na mundo. 10,000 taon na ang nakalilipas, at pinugutan ng ulo ang ilang immortal mula sa itaas na mundo, na isang pagkakaroon na sumasalungat sa kalangitan. Ngayon hanggat nandito si Chen Chang'an ay hindi na niya kailangan pang matakot sa mga immortal. Sa oras na yun ay lalakas na ang kanilang Nine Sword Sect. Nag-aalinlangan naman si Ling Qingshan kung talagang tutulungan sila ni Chen Chang'an kapag nagawa niyang patayin ang mga immortal na pupunta sa mababang mundo. Sabi naman ni Linghai na hindi niya sila pababayaan dahil disciple niya si Bao'er. Ngayon na wala ng leader ang Ghostbone Sect ay kailangan na nilang kunin ito. Daang taon na siyang nabubuhay at bihirang pagkakataon lamang ito sa loob ng 10,000 taon. Ngayong ay may bagong Immortal Slayer na sa mababang mundo. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataon ngayon ay hindi nila makukuha ang benepisyo mamaya. Agad kinausap ni Ling Qingshan si Chen Chang'an at humingi ng pasensya sa paghihintay sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa mga masasamang sinabi niya sa kanya at sana ay patawarin niya siya.
nagpaalam na rin siya kay Chen Chang'an na kailangan na nilang umalis dahil may mahalaga pa silang gagawin. Sabi naman ni Chen Chang'an na wag niya na itong isipin. Gayunpaman, sinabihan niya si Ling Qingshan na kapag pumunta ang immortal ay sabihan niya siya agad. Ngunit sa isip ni Chen Chang'an na kapag mas maraming immortal ay mas maraming field value. Sumagot naman si Ling Qingshan na wag siyang mag-alala dahil hindi siya bibiguin ng Nine Sword Sect, at sila magbabago para sa kanya. Bago sila umalis ay sinabihan niya muna si Bowyer na makinig lagi sa kanyang master, at kung may kaunting alitan o kung ano, ay maaaring ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, habang hawak-hawak ni Chen Chang'an si Xiaoban ay bigla itong bumalik sa dati niyang anyo. Nagtataka si Chen Chang'an kung bakit siya bumalik sa dating anyo. Agad niyang tinong si Demon King Hongyi kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Demon King Hongyi na si Xiaoban ay papunta sa landas ng demonyo. Ang paunang pagbabago ng halaman ay hindi itinuturing na isang demonyo at maaari lamang tawaging mga duwende. Kung gusto niyang maging isang demonyo ay kailangan niyang makuha ang espiritual na enerhiya ng mundo, at ang essence ng araw at buwan sa katawan bago siya makatapak sa landas ng demonyo at magsimulang mag-cultivate. Sabi ni Demon King Hongyi na inabot siya ng ilang taon bago siya tumuntong sa landas ng demonyo, at siya ay pinarangalan bilang isang genius sa Ancient Sky Fox Sect, habang si Xiaoban ay nagawa ito nang wala pang isang araw. Ang talento at kakayahan ni Xiaoban ay masyadong nakakatakot, sa tingin ni Demon King Hongyi na nalampasan na niya ang 9 grade, mula sa Demon Sect ay isa siyang genius na walang katulad. Ngayon ay hindi ma-maintain ni Xiaoban ang kanyang pangangatawan dahil siya ay kakapunta lamang sa landas ng demonyo, at hindi niya nasanay ang paraan ng demon cultivation at hindi makontrol ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung meron angkop na paraan ng cultivation ay makokontrol na ni Xiaoban ang espiritual na enerhiya, at ang hugis ng kanyang katawan ay hindi naliliit, at ang hugis ng kanyang katawan ay magbubunga din ng mga bagong pagbabago. Bigla naman ginanahan si Chen Chang'an nang narinig niya na magkakaroon ng pagbabago sa katawan ni Xiaoban. Agad niyang sinabihan si Demon King Hongyi na ibigay ang kanyang pagsasanay kay Xiaoban, dahil siya ang kanyang pinagkakatiwalaan na alagad, at siya na ang baalang magturo kay Xiaoban. Nagulat naman si Demon King Hongyi nang bigla siyang tinawag ni Chen Chang'an bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan. Ang mana ng kanyang master ay abot langit. Ang kanyang cultivation ay sobrang taas at maaari niyang turuan mismo si Xiaoban ng paraan ng demon cultivation, ngunit ngayon ay ibinigay niya ito sa kanya. Sa tingin niya ay alam na ng kanyang master ang mga katangian ng mga pagsasanay ng Heavenly Demon Ancient Fox Sects at alam ng kanyang master na hindi niya maituturo ang mga pagsasanay dahil sa mga paghihigpit sa kanyang katawan, kaya espesyal niyang itinakda ang pagsubok para sa kanya. Sabi niya sa kanyang master na hindi niya siya bibiguin at gagawin ng tama ang pagsusulit na binigay niya sa kanya. Dadalhin niya si Xiaoban sa kanilang sect at hahayaan si Xiaoban na magkaroon ng sariling mga ehersisyo, at sa mga oras na yun ay makakatulong si Xiaoban sa kanya. Sa mga kwalifikasyon ni Xiaoban at pagkakakilanlan ng kanyang master ay hindi maaaring hindi sumang-ayon ng mga elder sa kanilang sect. Sinabihan ni Chen Chang'an si Demon King Hongyi na nakasalalay sa kanya ang hinaharap ng magiging unan niya. Lumipas ang ilang oras ay umalis na si Demon King Hongyi kasama si Xiaoban. Ngayon ay silang dalawa na lang ni Demon King Toubaye ang naiwan sa Immortal Temple. Dumaan na ang ilang araw. Habang sinusubukan ni Chen Chang'an ang kanyang bagong skill na Mirror Flower at Water Moon ay naiinis siya. Dahil ang dalawang clone niya ngayon ay pinatay ng ahas kaya mamaya ay siya na mismo ang papatay sa ahas. Galit niyang sinabihan si Bowyer na kakain siya ngayon ng ahas para sa pananghalian. Maya-maya ay nilabas ni Chen Chang'an ang system. Mula dito ay nakalagay ang Mirror Flower at Water Moon na may kakayahan gumawa ng clone. Ang isang clone na walang cultivation base ay kailangan ng 500 field value. Ang Foundation Realm ay kailangan ng 2,000 field value. Ang Nascent Soul Realm ay kailangan ng 3,000 field value. Ang Godification Realm ay kailangan ng 5,000 field value. Ang Earth Immortal ay kailangan ng 1W field value. At ang huli na Immortal Realm ay kailangan ng 3W field value. Sabi ni Chen Chang'an na ang lakas ng isang clone ay nakabase sa field value na ginamit, at kapag mas maraming field value ang nilagay ay mas malakas ang clone na makukuha, at ang kanyang sariling kamalayan at avatar ay karaniwan, tulad ng pagsuot ng VR glasses habang nanunood ng sine na medyo kakaiba. Kapag namatay ang clone ay naglalaho ito at nag-iiwan lamang ng memorya ng mga nangyari, na walang epekto sa tunay na katawan. Gusto pa rin sana niyang mag-eksperimento ngunit 4,950 na lang ang natitira sa field value, at maaari niya lang gamitin ang isang Nascent Soul clone.
Naiinis na si Chen Chang'an dahil sobrang hirap na ng kanyang buhay. Naiinip na rin siya dahil sobrang tagal dumating ng mga immortal sa mababang mundo, maya-maya ay nakaramdam siya ng enerhiya ng isang demonyo. Ilang saglit ay pumasok na ang isang babae sa loob ng Immortal Temple at hinahanap kung sino si Chen Chang'an. Nagulat naman sila Chen Chang'an at sa sobrang kagandahan niya, sabi ni Bowyer na ang kanyang mga katawan at binti ay sobrang ganda. Agad pumunta si Chen Chang'an sa kanyang harap at sinabi na siya si Chen Chang'an. Nagbigay naman ng galang sa kanya ang babae at nagpakilala bilang Baiyu mula sa Ancient Fox Sect. Pinagkatiwalaan siya ni Demon King Hongyi para ipadala ang isang mahalagang balita. Tinanong ni Chen Chang'an kung bakit hindi pumunta si Demon King Hongyi. Sabi naman ni Baiyu na nakakulong ngayon si Demon King Hongyi. Sa Nine Sword Sect, hindi makapaniwala si Ling Hai sa nakikita ng dalawang mata niya ngayon. Habang siya ay kinakabahan sa takot ay sinabi niya na kung isang immortal lang ang pumunta sa mababang mundo ay magagawang talunin ito ni Chen Chang'an. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay 12 immortal generals ang pumunta sa mababang mundo. Sa taas ay gumamit ng malakas na pressure ang immortal general at seryosong tinanong kung nasaan ang immortal sword. Sumagot naman si Ling Hai na hindi niya alam kung nasaan ito. Lumapit naman sa kanya ang isang immortal general at sinabi na mas mabuti kung titignan nila ang kanyang utak. Maya-maya ay nilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ni Ling Hai at gumamit ng soul search. Mula dito ay nalaman niya na meron isang immortal slayer sa mababang mundo. Tinanong naman ng isang immortal general kung paano ito naging posible. Dahil ang mga immortal slayer ay nawala na sa loob ng 10,000 taon, at paano magkakaroon ng ganitong nakakatakot na nilalang sa mababang mundo. Sabi naman ng isang immortal general na ang matandang ito ay may alaala niya, at ang immortal sword ay nasa kanyang mga kamay. Tinanong siya ng immortal general kung ano ang kanyang kinakatakot. Walang kahit sino dito sa mababang mundo ang may kakayahan na labanan sila, kahit ang legendary immortal slayer ay pumunta. Silang 12 immortal generals ay kayang tapusin ang kanyang buhay. Sabi niya na ang mga grupo ng mga hanggal at tanga na mabababang tao ay tinatayang nalinlang, kaya wag nila itong masyadong pansinin. Ngayon ay kailangan na nilang makuha ang Immortal Sword dahil nawawalan na sila ng oras. Agad naman umalis ang isang Immortal General at sinabi na siya ang mauuna para tignan ng Immortal Slayer. Sa lugar ng Heavenly Demon Ancient Fox Sect Cultivation Place, habang nakaupo ang Heavenly Fox Demon Emperor na si Ningso ay naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng mga Immortal, at mukhang nakababa na sila sa mababang mundo. Sabi ng isa niyang alaga na ayaw pa rin manatili ni Hongyi at Xiaoban sa sect. Sinubukan nila silang pigilan ngunit gusto siya makita ni Hongyi. Tinanong niya ang kanilang leader kung bakit niya hinayaan si Xiaoban na manatili dito. Dahil wala naman siyang cultivation base. Sabi naman ni Ningso na kahit ang kanyang cultivation level ay mababa, ang kanyang qualification ay nalampasan na ang 9th grade. Ito ay isang lubhang kakaiba sa Demon Sect, at ang kanyang pinagmulang katawan ng demonyo ay isang ordinaryong banlangan. Ngayon ay nakikita niya na wala siyang cultivation level ngayon, ngunit kapag nag-cultivate na si Xiaoban ay mabilis tataas ang kanyang cultivation level. Hindi niya lamang maaabot ang nascent soul realm kundi pwede rin siya maging immortal, at kapag nangyari yun ay magkakaroon na sila ng tagapagtaguyod. Hindi rin ito nakakasama sa pag-unlad ng kanilang sect. Ngayon ay pupuntahan na nila ang isang traidor sa loob ng kulungan. Habang nakatali ang mga kamay ni Hongyi ay tinanong siya ni Ningso kung hindi pa rin siya mananatili sa kanilang sect. Sabi naman ni Hongyi na hindi siya mananatili dito, dahil nandito siya ngayon para sa misyon na binigay sa kanya, ng kanyang master, kaya kung ayaw niyang turuan si Xiaoban ay pakawalan niya na lang sila. Hindi naman makapaniwala ang mga miyembro ng Ancient Fox dahil ang genius na si Hongyi ng Heavenly Demon Ancient Fox ay kusang tinanggap ang isang tao bilang master. Pinagsabihan nila si Hongyi na hindi karapat-dapat ang mga tao na maging master nila, kaya itigil niya na ang pagiging tanga at makinig sa kanilang leader. Kung ito ay malalaman ng ibang demon sect ay natatakot sila na baka ang lahi ng Ancient Fox ay ituring na isang biro. Nagalit naman sa kanila si Hongyi at sinabihan na wag nilang iinsultuhin ang kanyang master. Sa sobrang galit ni Hongyi ay naglabas siyang ng matinding pressure. Napansin naman ni Ningso na ang kanyang cult level ay tumaas, at pasasalamat ito sa kanilang sect. Sabi naman ni Hongyi na dahil ito sa kanyang master kung bakit mabilis ang pagtaas ng kanyang cultivation level. Hanggat mananatili siya sa tabi ng kanyang master ay madali niya na lang makakamit ang pagiging immortal. Sinabihan niya ang kanyang lola na hanggat mananatili sila sa tabi ng kanyang masti ay lalakas ang kanilang Ancient Fox Sect.
Tinanong naman ni Ningsu kung ang master na tinutukoy niya ay mas malakas pa sa mga immortal. Ang pinakamalakas sa mababang mundo ay hindi hihigit sa God Transforming Realm, at ang mga nakalampas na dito ay umakyat na sa itaas na mundo. Sa tingin ni Ningsu na ang kanyang master ay nasa God Transforming Realm tulad niya, ngayong dumating na ang mga immortal sa mundo, hanggat ang immortal treasure ay nasa kamay pa ng kanyang master, ang mga immortal ay hahanapin siya at papatayin. Sa mga oras na yun ay hindi niya matatakasan ang kamatayan. Bago siya umalis ay pinaalalahanan niya si Hong Yi kung mas mahalaga pa ang buhay ng kanyang master, o ang sarili niyang buhay. Sa isip naman ni Hong Yi ay kailangan niya gumawa ng paraan para masabihan ang kanyang master, sa loob ng Immortal Temple. Mula dito ay naramdaman na rin ni Bai Yu ang kapangyarihan ng mga immortal. Napansin niya na dumating na sa mababang mundo ang mga immortal. Kung totoo na ang immortal treasure ay nasa kamay ni Chen Chang'an, gaya ng sinabi ni Hong Yi, kung gayon ay hindi na siya maaaring manatili dito at kailangan niya ng humanap ng paraan upang makaalis sa lalong madaling panahon. Sa tingin niya ay nararamdaman na din ni Chen Chang'an ang presensya ng mga immortal, kaya ngayon ay ang pangit ng mukha niya. Habang nagagalit si Chen Chang'an ay sinabihan niya ang mga Heavenly Demon Ancient Fox Sect ay sobrang matatapang. Tinanong niya kung anong karapatan nilang ikulong ang mga tauhan niya, at mukhang naghahanap sila ng kamatayan. Nagtataka naman si Bai Yu dahil darating na ang mga immortal ngunit hindi man lang siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan, kundi mas nag-aalala pa siya sa nakakulong na sila Hong Yi at Xiaoban. Para sa kanya ay hindi na kailangan bigyan pansin ang mga immortal. Habang nagagalit na si Chen Chang'an ay sinapak niya ang lupa. Sinabihan niya si Bai Yu na pumunta sa Heavenly Ancient Fox Sect at sabihin niya sa tinatawag nilang lola na sa loob ng 3 araw ay ibigay niya si Hong Yi at Xiaoban, dahil kung hindi ay magkakaroon ng matinding pagkalat ng mga dugo. Magalang naman sinabi ni Bai Yu na sasabihin niya ito sa kanilang lola. Ngunit ang mga immortal ay nandito na sa mababang mundo. Tinanong niya si Chen Chang'an kung ano ang gagawin niya. Walang takot naman tinanong ni Chen Chang'an kung malalakas ba ang mga immortal. Ngunit dahil bumaba na sila dito ay aabangan niya ang pagdating nila.